siyang aawitan dahil siya'y napakabuti. Ang Diyos natin ay mapagbiyaya. Napakalaki ng kanyang pag-ibig para sa atin na maliliit lang tayo sa kanyang harapan. Ngunit dahil siya ay mapagmahal na Diyos, gayon na lamang kung tayo kanyang ibigin. Gayon na lamang siyang magbigay para sa atin. Kahit tayo ay maraming mga imperfections, may mga flaws tayo, patuloy at patuloy na siya ay nandiyan at tatanggapin tayo. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at malaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring tinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayong lahat ay naranasan ang kabutihan. Naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Yung sukdulan niyang biyaya para sa atin. Kaya tayo, na Kanyang mga pinili, na Kanyang mga iniligtas, na Kanyang minamahal, ay mag-aalay ng mga papuring dalisay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat, aming Diyos, dahil inibig mo kami, pinili mo kami, bagamat kami ay nagkakasala. Salamat, Panginoong Jesucristo, na Ikaw ang tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sampahin ang banal mong pangalan. Hallelujah! Praise you, O Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang
salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin. Ang lahat ng iyong ginagawa ay mabuti. Mabuti para sa amin. Salamat, Panginoon. Bagaman kami ay nagkakasala, ikaw na Diyos namin na banal, na nagbabago sa amin. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Salamat, Panginoon. Nang di kayang tumbasan, niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Purihin ka, Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos, mas malawak ang purihin sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, Diyos ng at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya. Hallelujah! Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa sukdulan mong biyaya, sa awa at habag mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na pinagkaloob mo. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Pupurihin ka namin, sasambahin at laging itataas ang pangalan mo. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa buhay namin. Ikaw ang number one. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Pagsambang wagas ang ibibigay namin sa iyo. Ngayon, hanggang kami, Panginoon, ay kunin mo na, Panginoon, kami ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Hallelujah! Tanggapin mo ang lahat ng aming mga papuri, pagsamba at pagdakila sa napakatamis mong pangalan, Jesus. Amen. Good
Good morning po! Ayan, tayo pong lahat ay magbabatian, kumustahan. At habang kinukumusta po natin sila, sabihin niyo po, I love you with the love of the Lord. Ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Tayong lahat yon na Kanya may niligtas at laging minamahal. Naniniwala ba kayo doon? Amen! Kaya ipagdiriwang natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise you, O Lord! Gagalak at may sa larawan ng awit at ng saya. Sa buhay, buhay pag-asa.
Sineselebrate natin ang kanyang katagumpayan sa krus. Sineselebrate natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos para sa atin. Salamat, Panginoon, sa love mo na never-ending. Maraming salamat, O Diyos. Wala kang katulad, dakilang manunubos. Ito kami na yung mga anak, magpupuri, itataas ang ngalan mo sa bawat oras. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad mo. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang kapatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang lahat
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Napakahalaga ng ating buhay na ipinapakita sa mundo. Yung ating buhay na ipinapakita sa labas ng church, di ba? Kaya napakahalaga yung ating testimony. Ano ang testimony? Ano ang story? Ano ang kwento na naipapakita mo or nai-share mo sa lahat ng tao na nakapaligid sa iyo? Pero dati nung nagsisimula ka pa lamang Kristiyano, na-imagine mo ba, nung unang attend mo pa lang sa church, na isa ka din pala sa makikiiyak sa praise and worship? Pagpasok mo dito, first time mo pumasok at nakarinig ka ng praise and worship, nung una mo bang narinig, di ba, parang makikiganon din ba ako? Na-imagine mo ba dati yung sarili mo nung nagsisimula ka pa lang na isa ka rin sa tataas ng kamay at makiki-hallelujah ka na rin pala? Na-imagine mo ba ang sarili mo dati na isa ka pala sa gagamitin ng Lord, magsasalita sa unahan, mag-e-exhort, mag-share? Na-imagine mo ba na magiging ganyan ka ka-excited sa pag-glorify sa God noon? Kapag binalikan natin ang buhay natin at tiningnan ang ating mga sitwasyon noon, mapapaisip na lang tayo at masasabi, hala, God can truly change lives. Kaya talagang magbago ng Diyos ang buhay. Kasi kung titingnan natin ang mga buhay natin noon, na bago na tayo talaga ng Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Amen. Totoo ba yun? Nabago na ba talaga? Di ba? Baka nakiki-amen lang tayo. Kaya pala talaga ng Diyos na bumago ng buhay. Amen? Kaya nga tayo tinawag na mga born again. Sabi niya nga, born again. Kasi we are created and made new through Christ Jesus. In our church, nakasulat po sa ating statement of faith na regeneration by the Holy Spirit is absolutely essential for personal salvation. Isa po yan sa pinangahawakan at talagang foundation ng ating faith bilang mga taga-CCFI SPB. At yan po yung ating pong statement of faith, kung ating pong natatandaan, iniisa-isa po natin yan every Sunday. Sa tinuturo sa atin, kung ano nga ba ang ating, kumbaga, pinaniniwalaan. Di ba? Kaya ng mga nakaraan na ituro sa atin that our God is Trinity, kung ano yung kahalagahan or gaano natin tinitingnan ng Word of God sa ating Christian lives. Di ba? At ngayon, napakahalaga din na maunawaan kung paano kumikilos ang Holy Spirit para sa ating regeneration. At bilang mga Kristiyano, bilang mga members ng CCFI SPB, we are expected na makita sa ating mga buhay ang tunay na pagbabago. Dahil as we have studied before nga, nung mga nakaraang linggo, our relationship with the Savior allows the work of the Holy Spirit in our lives. Yung relationship natin kay Jesus Christ ang nagiging dahilan kung paano ang Holy Spirit ay finally nakakakilos sa ating mga buhay at binabago tayo unti-unti. We are born again. We are now new creations. Tingnan mo nga yung katabi mo kung bagong creation na nga yan. Diba? Tanungin mo nga yan, nagbago ka na ba talaga? Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang 2 Corinthians 5:14-21. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. And He died for all that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again.
So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Let's pray. Father God, we thank you for this wonderful day. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay inyong pinagsama-sama muli upang makinig ng inyong salita. Salamat dahil hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, at palagi kang nananatiling tapat sa aming lahat, O God. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ay nababago. Ikaw ang dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay merong new hope, merong pag-asa, at kami, Panginoon, ay kayang mamuhay para sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang papuri, pasalamat at pagtakila. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Yan. Ang title po ng ating preaching for today ay, basahin niyo nga po, Born Again. My identity, my life, my purpose. Ngayon po, yung pagiging born again, parang, di ba pag titingnan natin yung word na born again, parang title na lang. Or, hindi na siya, yung pagsasapamuhay ng born again, hindi na masyadong nakikita. Mas nakikita natin ang pagiging born again natin as title natin. Or part lang ng pangalan natin. Or religion lang. Na kapag sinabing born again ako, sumisimba ako sa church na yan kasi born again ako. Ganun lang yung ating, kumbaga, mas na-prioritize or mas nakikita sa bawat isa. Pero ano nga bang ibig sabihin ng pagiging born again? When we claim that we are born again Christians, ano yung nagpapa-born again sa atin? Yung title natin, what makes us believe that we are born again? Is it our church membership? Is it our baptismal certificate that makes us a Christian or a born-again Christian? It is the change of life. Yung pagbabago ng ating buhay. The death of our old self and the birth of a new creation in us through Christ Jesus. Hindi siya parang madumi ka lang, naliliguan, malinis ka na ulit. New creation talaga, as in bagong likha. Kung sino ka noon, nag-iba ka na ngayon. Hindi siya parang binihisan ka lang na dati, iba ang damit mo, nagbihis ka ng bago, new creation ka na. Hindi, as in, bagong likha tayo ng Diyos. We are indeed created anew by the Father in Christ Jesus through the power of the Holy Spirit. In fact, the original Greek readers, when they encountered the idea of being born again, meron silang word na metamorphosa, na ito yung pinaka-picture ng pagiging born again. Ito yung nai-imagine nila. Ito yung process kung paano ang isang ugly na uod ay nagiging isang magandang butterfly. Totally different from what it was and what it does. Ang caterpillar, di ba, gapang lang ng gapang. Ang caterpillar, ang pangit tingnan. May mga caterpillar na may mga mabuhok na mukhang nakakatakot. Tapos meron pa silang mga, may mga histamine pa yung kanilang mga hair na kapag ka nag-contact ka, mga ngati ka, yung mga tilans, yung mga yan. Pero after nila mag-go through the process of metamorphosis, di ba, nagiging isang magandang paru-paro sila. But for them, para sa mga Greek people, mind-puzzling yun to see a caterpillar turn into a beautiful butterfly. From another creature, from one creature to another. Ibang-iba. Ikaw ba ay nag-iba na o nagbihis ka lang ng iba?
Ikaw ba ay uma-attend sa church or nakita na ang pagbabago sa'yo or dinaan mo lang sa ligo? Huwag tayo maging Kristiyanong dinaan lang sa ligo. Di ba? Okay lang, huwag maligo. Joke lang. Basta ang puso natin, ang buhay natin ay may tunay na pagbabago. Kahit anong suot mo, kahit anong amoy mo. Di ba? Makikita at makikita yan sa ating ginagawa. Hindi mo yan madadaan sa pagpopolo-polo. Hindi mo yan madadala sa pagko-quote-quote lang. Hindi mo yan madadala sa mga props na may dala kang Bible, na magandang tayo mo. Hindi natin madadala ang pagiging Kristiyano natin sa mga paganon-ganon lang. Nung na-born again ka, ikaw nga ay ginawang bago ng nilalang ng Diyos. Totoong pinanganak kang muli. Kaya merong pagbabago at tunay na nararanasan natin yung regeneration through the Holy Spirit. Sabihin nyo nga, regeneration. Sabi po sa verse 17 ng ating text, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ano nga ba ang ibig sabihin ng born again? Ang sabi po sa John 15:15, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na ang ating identity has now changed because of Him. Kasi ang pagiging born again, ang ibig sabihin, we now have a regenerated identity. Sabihin nyo nga, regenerated identity. Binago na ng Diyos ang ating identity. Hindi lang title natin ang binago niya. Hindi ito sa pangalan lang. Hindi ito sa tawag lang sa atin nag-iba. Biruin mo, the precious blood of Jesus Christ has been poured out for you. Nabuhos ang dugo ng Panginoong Hesukristo para sa iyo. Siya pa na hari ng mga hari ang nagbigay ng buhay niya para sa iyo at para sa akin. Pag maiisip natin yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin, na creator of heaven and earth, na may likha ng langit at lupa, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, namatay siya para sa iyo. Anong identity mo ang maiisip mo? Anong identity mo kaya sa Kanya? Maiisip mo pa ba na ikaw ay isang basahan lang? Maiisip mo ba na ikaw ay isang walang kwenta pa rin? Maiisip mo pa ba na ikaw ay walang saysay sa mundo? If you realize kung anong nagawa ni Jesus Christ at kayang gawin ni Jesus Christ para sa iyo, yung identity mo sa Kanya, kaya mong panghawakan at isa pamuhay. Sabi po sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ikaw ay isang chosen race, pinili ka. Hindi ka parang wala lang, aksidente ka lang, hindi. Ikaw ay royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Yan ang tingin sa iyo ng Diyos. Yan ang tingin sa iyo ng Panginoong Hesukristo nung namatay siya sa krus at binigay niya ang buhay sa iyo. Hindi siya mamamatay sa krus para lang sa wala lang. But ang tingin niya sa iyo ay isang tao na kanyang nilikha, na mahal niya at willing siyang ibigay ang buhay niya para sa iyo. Ganun siya kahalaga. Ito ang identity mo ngayon. At ito dapat yung iyong hahawakan. Hindi ka kung sino-sino lang. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka kung sino-sino lang. Dala-dala mo na itong new regenerated identity. Itong new identity in Christ, hawak-hawak mo at tangan-tangan mo. Your confidence and how you view yourself now should be anchored from what God has done for you. Kinakailangan kung sino ka, kung gaano ka kahalaga, at kung paano mo makita ang sarili mo ay naka-anchor na
sa kung anong tingin sa iyo ng Diyos. Di ba? Kung anong ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, doon ka dapat nakabase. Di ba? Minsan pinapabayaan natin ang ating mga sarili or hindi natin nakikita ang mga sarili natin as important as who we really are. Kasi hindi natin nakikita ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya kapag ikaw ay tunay na na-realize ang love ni Jesus Christ, matututo kang mangarap. Matututo kang lumaban sa buhay. Matututo kang galingan sa trabaho, sa school. Yung iyong mga ginagawa araw-araw, hindi basta-basta na kasi you know that you are an ambassador of Jesus Christ. Kaya kinakailangan the best lagi. Amen? Ang sabi sa verse 16 ng ating text, 2 Corinthians 5:16, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Gusto ko yung pagkakasulat po nito sa Tagalog version. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y ganoon ang aming pagkilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya sa tuwing titingnan mo ang sarili mo, maaalala mo na nabuhos ang dugo ng Panginoong Hesukristo para sa iyo. Kaya hindi mo hahayaang yung identity mo kay Jesus Christ ay basta-basta masira. The world around you is trying to manipulate you kung ano ba dapat ang maging identity mo. Kung titingnan natin ang mundo ngayon, ang mga kabataan, a lot of them are suffering from identity crisis. Kahit saan ka pumuntang bansa, lugar, ang daming mga nalilito. Ano ba ako? Sino ba ako? Ano bang dapat kong gawin? Ano bang purpose ko sa buhay? In fact po, isang research po ay ang kinonduct po ng USLA Health about identity crisis na sinasabi na dahil sa social media, madaming kabataan ngayon ang nagsasuffer from identity crisis na naglilid pa sa so many different negative psychological effects. Even mga Kristiyano, through social media exposure, na-expose tayo sa world na puno ng kasinungalingan. Diba? When we are browsing ang internet, parang ang nakikita natin ay puro a world that is curated, filtered, na ang ina-emphasize ay perfection na nakikita. Sino ba naman magpo-post ng kanyang tagihawat? Sino ba naman magpo-post ng kanyang mga flaws? Sino mag-flow-flows ng kanyang... Ginagawa natin ang paraan. Pag magpipicture, pag mukhain mo akong payat. Di ba? Pag magpipicture, pag mukhain mo akong matangkad. Pag magpipicture, papaputiin natin ang mga sarili natin. Pag mumukhain natin ang mga sarili nating makinis. And when we are in that world, ang naiisip natin, hala, ang perfect ng lahat. And then titingnan natin ang mga sarili natin, we feel inadequate. We are not enough. Hindi ako sapat. Kaya, madami ang nagsasuffer ngayon sa depression and anxiety. According sa research, social media ang pinakamalaking factor ng depression and anxiety. Kaya nauso ang salitang sana all. Di ba? Kasi namumuhay tayo sa mundo na punong-puno ng nakakainggit na tao. Hala, sana all. Sana lahat. Sana ako din. Hala, ang galing. Ako hindi. Di ba? Kaya kahit mga Kristiyano, karamihan sa atin, oo, sinasabi nating followers tayo ni Jesus Christ, pero walang contentment. Ang daming kulang. Hindi tayo masiyahan sa kung anong binibigay sa atin, di ba? Palaging feeling natin, kulang ang lahat. We feel like kailangan sumabay sa standard ng mundo. Feeling natin, artista tayo. While nandun sa social media, nag-aabang ng likes, ang daming comments, yay! Pero pag bumalik tayo sa real world, dyan na papasok ang anxiety and depression. Nakikita natin ang realidad ng buhay natin na hindi pala tayo masaya at fake lang pala ang lahat. Kaya madalas hindi lang natin pansin, pero kaya tayo na-addict sa kaba-browse. Ang tagal natin sa phone. Akala natin 20 minutes lang tayo nagbabrowse, tapos pagtingin natin ang oras, naranasan nyo na yun, hala, 1 hour, 2 hours na pala ako nagsa-cellphone. Saka sa social media, kasi nafe-feed yung ating satisfaction by our fake identity.
And then once tumigil ka, nakikita mo ulit ang paligid mo na hindi pala ganon ang nangyayari. But for us who truly experience Jesus in our lives, dapat yung ating worldly identity ay na-generate. It should be generated into an eternal identity. Yung identity mo kay Jesus Christ. Isa ka ng bagong nilalang, and your worth is totally founded in the love of Christ. Kinakailangan doon tayo titingin. Yung identity mo na ine-expect ng mundo, walang binatbat yan kumpara sa identity mo in Christ. Yung may likha ng langit at lupa lang naman ang nagbigay ng buhay niya para sa'yo. So bakit mo hahayaan na yung sinasabi ng mundo na standard ay maapektuhan ka? Pagod na pagod kang humabol, pagod na pagod kang sumabay sa mundo. Isang sikat po na artist, si Paul Gustave Ador. And may isang oras po, isang panahon na siya po ay nagta-travel sa Europe. At nung nasa airport siya at nakarating na siya sa border crossing, na-discover niya na nawawala pala ang kanyang passport. Hala, nawawala yung passport niya. Hanap siya ng hanap. Tinignan niya yung kanyang bag, yung kanyang maleta, pero wala talaga yung passport. So yung officer na nagbabantay doon, ayaw siyang palampasin. Siyempre, hindi ka makakatawid ng ibang bansa or hindi ka makakalabas kung wala ang passport kasi nandun yung identity mo. Kinakailangan kilala ng bansa or at least matrack nila kung sinong pumapasok at lumalabas para sa safety ng isang bansa. Hindi siya payagan nung officer na nandun sa labas. Diba? Sabi na lang ni Paul, sinabi niya, I am Paul Gustave Ador. I am the famous artist. Sinabi niya. Nung sinabi niya yun, ang ginawa ng officer in charge, kumuha ng papel at lapis, inabot kay Paul at sinabi, Mr. Ador, draw something for me. After a while, gumuhit siya. At after niyang gumuhit, pinalagpas si Paul Gustave Ador at nakauwi siya pabalik sa kanilang tahanan. Dapat mong ipamuhay ang identity mo. Kasi as the Holy Spirit regenerates our identity, He will also give us a regenerated way of life. Habang binabago tayo ng Holy Spirit yung identity natin, ang ating ding buhay ay kinakailangan kasabay ng ating identity. Oo, alam mo na ikaw ay mahal ng Diyos. Oo, alam mo na mahalaga ka. Oo, alam mo na ang Panginoong Jesus ay binuhos ang kanyang dugo para sa atin. Pero kamusta ang way of life mo? Kamusta ang ginagawa mo? Kaya mahalaga ang regenerated way of life. Kinakailangan makita yan sa atin. Sabi po sa ating text sa verses 14 and 15, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. We now no longer live for ourselves. Hindi na tayo namumuhay para sa ating mga sarili, pero para kanino na? Kay Jesus Christ. Ito yung pagiging born again. Yung regenerated identity na sasabayan ng regenerated way of life, way of living. Kung dati, laging kung ano-ano na lang ang gawin mo. Kung dati ang way of life mo ay masama, dati kang palaaway, dati kang sinungaling, dati kang mabisyo, dati kang sugarol, dati kang bitter, negative lagi at madaya sa buhay. Ngayon, sa pamumuhay natin na binago ng banal na Espiritu at binabago patuloy-patuloy ng banal na Espiritu, nagagawa na natin yung mga bagay na para sa Lord. Yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi na para sa atin, kundi para sa Diyos na. Amen? Hindi na ito tungkol sa atin ang buhay natin. Lahat ng ginagawa at nangyayari sa ating buhay ay hindi na tungkol sa atin. Hindi na sarili natin ang ating iniisip. At dapat ang kalooban na ng Diyos ang nasusunod at hindi ang gusto ko.
Hindi ang plano ko, hindi ang mga balak ko sa buhay. Hindi na. Kasi plano ng Diyos ang masusunod sa iyong buhay. Ang nais na niya, ang pinaka-desire mo. Na kung hindi ito kalooban ng Diyos, Lord, kahit ang kapalit nito ay kayamanan ng mundo, Lord. Kung hindi itong will mo, sorry na mundo, bye-bye. Kay Lord ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa Diyos. Nagiging pagpapala tayo sa iba. Natututunan natin na through the work of the Holy Spirit, ang mabuting hangarin ng Diyos sa ating buhay. And ang result nito, nagagawa natin ang kung anong nais ng Diyos. Kamusta na ang mga ginagawa mo? Kamusta na ang mga ipinaglalaban mo sa buhay? Kamusta na ang ipinagtratrabaho mo? Ang inihahabol mo sa buhay na parang ang dami mong kinakailangang i-achieve. Kamusta na? Sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Our lives are being regenerated through the Holy Spirit. Kung dating di mo kayang magpatawad, dahil sa Panginoong Jesus, nagagawa mo na. Kung dating feeling mo lagi ikaw ay bida at sentro ng mundo, ngayon, tungkol na sa pagtulong sa iba ang ginagawa mo. Tungkol na sa pagpaprioritize ng ikabubuti ng iba kaysa sa sarili. Loving and giving mercy para sa iba. Si Pablo mismo ang the best example kung paanong kayang bumago ng Panginoong Jesus ng mga buhay. Kung paano ang isang persecutor mamamatay ng mga Kristiyano. Si Pablo, di ba, siya yung nagplaplat kung paano ikukulong ang mga Kristiyano, kung paano mamamatay itong Kristiyanong to, kung paano siya na persecutor ni Christ, ay magiging isa siya sa mga naging pillars ng Christianity that we get to celebrate today. Yung Christianity na ine-enjoy natin, yung Christianity na meron tayo ngayon, isa siya sa mga nagdala. Isa siya sa mga ginamit ng God para makakilala ang buong mundo sa kung sino si Jesus Christ. Ikaw kapatid, nakita na ba sa buhay mo ang pagbabago? Or nakikita ba sa buhay mo ang pagbabago? Or same old pa din? Nakikita ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin? Na siya na ang ipinamumuhay natin ngayon? Ang tunay na born again, nagbabago ang pamumuhay. Nagbabago ang priorities. At ito ay hindi natin sariling mga gawa. Ang Diyos ang may kakayanan na baguhin tayo. Amen? Ang Diyos ang may kakayanan na bigyan tayo ng panibagong simula. Ang Diyos ang may kakayanan na bigyan tayo ng panibagong buhay. Sabi po sa text natin sa 2 Corinthians 5:18-19, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Through Jesus Christ, hindi lamang identity and way of life. Kasi, kung titingnan natin ang ating buhay, meron kasi mga Kristiyano na sadyang mabait na noon pa. Di ba? Yung kapag pwede nating idahilan na, dati naman ako mabait. Hindi, kaya naman ako ganito, kaya naman nagagawa ko to kasi, pinalaki akong mabuti. Yung mga ganun na agad, di ba? Na parang, sanay na akong maging mabait. Sadyang ganito kami, natural sa amin na maunawain, maintindihin. Pero mga kapatid, hindi sapat na mabait ka lang. Maaaring ang tagal-tagal mo nang maging mabait, hindi mo pa nakikilala si Jesus Christ ay mabait ka na, pero hindi sapat ang mabait ka lang. Hindi sapat sa pagiging Kristiyano ang mabait lang. Ngayon, ang ating identity and way of life,
is not for the sake na maipakita lang na mabait or okay tayo or to showcase lang or to prove something about us. Dahil kasama ng regeneration of identity and regeneration of our way of life, ang regeneration of our purpose. Binabago ng Diyos ang ating purpose. Binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng panibagong layunin sa buhay. In Christ, through the power of the Spirit, we have regenerated purpose. Sabihin nyo nga, purpose. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:20-21, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross, we are given a regenerated purpose. And that is to represent Christ in this life, hindi lang for the sake na maging mabait tayo. But sa lahat ng ginagawa natin, it's all about Jesus Christ now. Yun na yung ating purpose. Yung ating change of identity and life is now purpose to bring people back to God. Yung ating pagbabago ng ating identity, yung ating pagbabago ng ating buhay, ang purpose niyan ay ang i-point ang lahat ng tao sa paligid mo papunta kay Christ. If you think na tama ang ginagawa mo, or ang bait-bait mo na, sa tingin mo, at akala mo sumusunod ka na sa Diyos, pero walang nadadala na kaluluwa sa Diyos ang buhay mo, at walang nabe-bless, walang napagpapala sa ginagawa mo, walang nakakakilala sa Panginoong Jesus, think again. Baka akala mo lang nagbago ka na talaga para kay Jesus Christ. Baka wala talaga yung kailangan. Ano yung kailangan? Love. Minsan nga kasi nagbabago lang yung ginagawa natin, akala natin okay na yun, basta tama lang yung ginagawa natin. Kasi parang ang priority natin, basta tama ang ginagawa ko, okay na. Pero hindi eh. Dapat yung purpose ang maging driving factor natin why we are doing the things that we do. Hindi yung gagawin ko lang to ng gagawin kahit ang aking purpose ay iba, bahala na. Hindi. Kinakailangan alam natin ang ating purpose para gawin ang mga bagay na ginagawa natin. Kaya minsan sa simula lang tayo magagaling sa paglilingkod sa Diyos. Kaya minsan na-excite lang tayo pala na gumawa, makisali sa ministry, magpakain ng mga nagugutom, magturo sa mga bata, magkumanta, sumayaw, maglinis, magluto, lahat ng ginagawa natin. Na-excite lang pala tayo pero wala yung pinakadapat na driving factor why we do the things that we do. Kinakailangan nandun ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa John 13:35, by this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Yung ating pagmamahalan, yung mga ginagawa natin na driven by love, lahat ng ginagawa natin ng dahil sa pag-ibig, ito sana yung maging dahilan para malaman ng mga tao sa paligid natin at para mapatunayan na tunay kang born-again Christian na. Kapag nalaman mo ang purpose mo sa buhay mo, yung identity mo, yung way of life mo, magmimit po yan lahat. At ang buhay mo makikita nila kung paanong ang Diyos ang tunay na makapangyarihan sa lahat na kayang magbago ng buhay. Kung alam mo down to your very core, kung ano ang purpose ng buhay mo, yung doing or yung ipamuhay, yung mga dapat nating ipamuhay, magiging napakadali lamang para sa ating lahat. Kasi again, hindi ito tungkol sa atin. Ito ay para na sa makapangyarihang Diyos na buhay, na mahal ka, pinili ka, namatay para sa iyo, para magkaroon ka ng panibagong buhay
Ito yung pagiging born again. Na because of the love of God, because of His grace, because of what He has done for you and for me, yung ating identity, yung ating way of life, yung ating purpose, na bago. At kahit ang buhay natin na bago eternally. Hindi siya dito lang natatapos sa mundo. Ngayon, lahat ng ating ginagawa ay may purpose na. Madami sa mga tao ngayon, mapapansin natin, ang daming ginagawa. Madaming hinahabol sa mundo. Wealth, fame, security, and personal gains. Pero tayo, we live to show the world who Jesus is. We live to glorify Him. We live to bring more souls to God. That even in our failures, kahit sa ating mga pagkakamali, sa mga moments na we feel defeated, natalo tayo, bumagsak tayo, nalugi tayo, hindi tayo nagtagumpay, kahit sa ating mga sakit at karamdaman, sa ating mga problema, we are certain na merong dahilan ng Diyos lagi. Na may purpose ang God. Kung para sa mundo, tapos na lahat kasi hindi tayo nagtagumpay. Sa kahahabol nila sa wealth, sa fame, sa mga personal gains nila, pag bumagsak sila, wala na talaga. Tayo, we know that even in our defeated moments, even in our sicknesses, in our problems, we know that God in the end will be glorified. We know that God is telling us something, a message sa atin, sa pamilya natin, at sa mundo sa paligid natin. That we see these circumstances, these problems, not as a curse, but as a blessing. Kaya yung sinasabi na, rejoice in the Lord. Ang daling gawin. Ang daling mag-worship. Kasi kahit may problema, may pagsubok, nahihirapan sa buhay, God is doing something and in the end, He will be glorified in this life. Hindi tayo perfect, hindi tayo sobrang yayaman, hindi tayo mga madaming mga kayang gawin sa mundo. Pero we know that the Creator of heaven and earth has something great in store for each and every one of us. Kaya yung pagiging born again, naiisa pamuhay natin. And we go through the days of our lives na punong-puno ng hope. Kasi alam natin na ipinangako ni Lord na maganda ang plano niya para sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya yung pagiging born again, yung pagbabago ng ating identity, tigilan na po natin na palaging ang tingin natin sa sarili natin ay mababa, walang saysay, walang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. No. Tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung nagawa niyang ibigay ang kanyang precious Son, bakit hindi niya kayang ibigay ang iyong pangangailangan everyday? Kung nagawa niyang ibuhos ang kanyang dugo para sa iyo, bakit hindi kanya kayang pagalingin? Kung nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay, bakit hindi niya kayang bigyan ka din ng buhay na puno ng saya? At kung ganon, at ma-embrace natin yung identity natin in Christ, despite of the problems that we have, kaya nating mamuhay ng tama. Kaya natin na yung way of life natin makikita na si Jesus Christ. Kasi ang purpose natin ay hindi na tungkol sa atin. Tungkol na ito sa Panginoong Jesus. Ito yung regeneration na sana maipakita natin sa lahat ng tao. Yung pagiging born again. Na hindi lang sa outward appearance nakikita. Hindi lang sa ganda ng suot, hindi lang sa paligo-ligo. Ang pagiging Kristiyano, again, hindi yan sa kung anong kaya mong
magawa, pero sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sana makita, mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos sa pagbabago sa ating mga buhay. Let's allow the Holy Spirit to continue on changing our lives. Let's allow the Holy Spirit to remind us every day of our identity. Hindi ka defeated. Hindi ka talunan. Hindi pa huli ang lahat. The Lord has so much in store for you. Pero hindi natin matanggap yung blessing. Hindi natin matanggap yung nakalaan para sa atin. Dahil hanggang ngayon, ang tinitingnan natin ay kung sino tayo at kung anong kaya natin gawin. Hayaan natin ang Holy Spirit na everyday ibigyan tayo ng panibagong pag-asa and remind us of our purpose. It's not about you. It's about Christ now. So kung ikaw ay suffering right now, if you are in pain, if you are questioning God, hayaan mo na yung sorrows mo ay i-turn ng God. Baguhin ng God. At hayaan mo na kahit yung kalungkutan mo, problema mo, ang maging dahilan para mas mag-glorify ang God sa buhay mo. Hindi ka titigil. Hindi ka susuko. Because mas lalo mong ipapakita sa lahat kung sino ang Diyos na tumawag sa iyo. Amen? Ito yung pagiging born again. Hindi dahil umaattend ka, born again ka na. Hindi dahil masipag ka sa ministry, born again ka na. Ang tanong, nabago na ba ang identity mo? Nabago na ba ang buhay mo? Nabago na ba ang purpose mo? Tayong lahat ay tumayo. Ang Panginoong Jesus lamang. Kung hindi mo pa makita-kita yung pagbabago, or nahihirapan kang i-let go ang pagbabago, baka akala mo ikaw ang magbabago sa sarili mo. Hindi po. Si Jesus Christ. It doesn't matter kung mabigat yan, or parang sa tingin mo, ay hindi ako kayang baguhin. Ako, mabigat-bigat yung mga kasalanan ko, hindi kaya. Hindi. Oo, mahirap para sa atin. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. But Jesus Christ, through the work of the Holy Spirit, is doing something in your lives right now. So allow Him to move. Allow Him na totoong gawin tayong born again ng ating Panginoon. Let's pray. Father God in heaven, salamat Panginoon. Dahil Lord, hindi namin kayang baguhin ang aming sarili, pero ikaw at ikaw at ikaw pa rin ang gumawa ng paraan, O God. Lord, sino kami, O God, para pagtuunan mo ng pansin ng gayon na lamang, na mamamatay ka para sa amin? Sino po kami? We're just your creation, O God. And to compare us to all the other creations na nilikha mo, O God, sobrang gaganda ng iba, Lord. Sobrang laki ng universe na nilikha mo. Pero Lord, yung napakalaki mong pag-ibig ay sa amin mo ibinuhos, O God. And Lord, just thinking about this, O God, this grace, this love, this mercy that you have given to us. Lord, wala kaming ibang gagawin kundi i-embrace itong bagong identity na ibinibigay mo sa amin. We are no longer sinners, O God. We are no longer defeated, O God. We are no longer hopeless. Instead, because of your grace, because of what you've done, Jesus Christ on the cross, meron kaming pag-asa,
Meron kaming panibagong identity, O God. Ang nakikita na namin, O God, sa aming mga sarili ay ang dugo mo, Panginoon, na nabuhos para sa amin, O God. The precious blood of Jesus Christ. Kaya, Lord, ipapamuhay namin ang aming mga buhay na sumusunod sa iyo, na ginagawa ang lahat ng nais mo, na ang gagawin namin ay ang ikangingiti mo because our purpose has already changed din, Panginoon. Binago mo ang aming mga purpose. Binabago mo kami, Panginoon. At Lord, ano man ang aming pagdaanan sa aming mga buhay, mga pain, or blessings, defeat or victory, Lord, patuloy ka naming glorify sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, ang dalangin lamang po namin, ang tanging nais namin, Panginoon, that in everything that we do, may we point all the people around us back to you, O God. Na ang hindi nila, ang sasabihin nila ay hindi yung, ang galing naman niya, ang galing ko, ang galing namin, but Lord, ang makikita at ang sasabihin nila ay kung gaano kagaling ang aming Diyos na ipinapamuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kung hindi mo kami binigyan ng panibagong pag-asa, panibagong layunin, panibagong buhay, at panibagong pagkakilanlan, Lord, wala kaming patutunguhan kundi kamatayan. But Lord, your blessings, your love has given us eternal hope. Walang hanggang pag-asa, walang hanggang kasiguraduhan. At ito po ang aming panghahawakan sa aming mga buhay. Patuloy ka namin paglilingkuran at gagawin namin ang lahat alang-alang sa iyong pag-ibig. Sa iyo po namin, iniaalay ang aming buong buhay at pagkatao. Patuloy mo kaming baguhin nang sa gayon ikaw ang maitaas. Ito po ang aming pagsamot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mark 12, verses 41 to 44. So Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." So, yung ginawa nung poor widow, nung balo, is a big leap of faith na yung kanyang natitirang pera, yung kanyang natitirang salapi is pinagpasa Diyos niya. Yung faith niya is, Lord, I'm giving this to you. I know that you will do more, that you will give me something great more than this. Kaya yung acknowledgement na nakuha niya kay Jesus, so more than enough pa yon dun sa mga malalaking amount, dun sa mga malalaking halaga ng salapi na meron tayo. So yung faith natin is dapat maging align kay Jesus Christ. Na dapat yung faith natin, kahit gaano pa yung kaliit, pero basta yung faith natin is nakafocus kay Jesus Christ. So hindi siya mapapasawalang bahala. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng purpose natin is merong pupuntahan. So sa atin pong tithes and offering, so yung tithes po natin is yung 10% ng ating
nung meron tayo, nung kinita natin, so 10% siya. So different po si offering, kasi si offering is a gift out of your abundance of your heart na ibibigay mo ito, sa limbawa yung 10%, may natitira ka pang 2%, may sobra ka. So papatak siya ng offering. So out of the abundance of your heart, you're willing to give those 2%. And then dito naman po, yung isa pa is yung building fund. So yung building fund naman is, pwede natin siyang tawagin na a pledge or a devotion na pwede mo siyang isama din siya, act din siya ng offering. Kasi out of dun sa 10%, so halimbawa, tig 5% pa yung offering mo at yung building fund mo. So, ganun din, yung heart pa rin natin, yung faith pa rin natin, which is na halimbawa yung sa building fund, Lord, I want to help the church. Lord, I want to give this, hindi dahil para makilala ko, pero para, Panginoon, na makatulong ako sa paglago ng iyong iglesia, ng iyong bahay-sambahan. Kaya, Panginoon, out of the abundance of my heart, I will give this to you. So, yung faith natin is nare-regenerate siya, nababago, dahil sa pagsunod natin sa pinag-uutos ng Panginoon. And sabi nga po dito sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So yung faith ng widow is on the spot, nung nilagay niya yung faith niya, yung last dime niya, is na-acknowledge agad siya. So, napakalaking reward na ma-acknowledge tayo sa mga maliliit nating ginagawa. So, napakalaking reward na nun na ma-acknowledge tayo ni Jesus Christ through our faith at saka yung sa mga ginagawa natin. Kaya tayo po, as we give, so let's seek our hearts. Let's seek our faith. Tingnan natin, huwag tayong tumingin sa halaga kahit yan ay barya, kahit yan ay malaking halaga. So, tingnan natin yung faith natin. Lord, okay ba ang heart ko pag binigay ko to? Wala ba akong sama ng loob? Lord, pag binigay ko ba to, open-heartedly ko ba itong ibibigay? Hindi yung, ay, sayang, malaki na yun. Sana tinabi ko na lang. Sana ginastos ko na lang sa ibang bagay. Kaya tayo, before we give, sana we always reflect to ourselves na we check our hearts and our motives sa pagbibigay. Kaya tayo po magbigay. Walang haing higit na mas mainam na ialay sa'yo. O Panginoon ko, walang haing makalulugod upang kami iyong kahabagan. Kundi ang buhay namin iaalay sa samba kami sa'yo, Jesus. Ang aming buhay, ito sa'yo iaalay sa samba kami sa'yo, Jesus. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo sa samba kami sa'yo, Jesus. Ang aming buhay, ito sa'yo iaalay
pag-pray. Panginoon, maraming salamat dahil Lord, nakita mo ang puso ng bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na nalugod ka sa aming mga handog. Kaya, Panginoon, patuloy mga pong pagpalain ang mga nakolektang ito, Lord God. At Lord, ito po ay magagamit lamang sa paglago ng iyong bahay-sambahan, Lord God, sa paghahayo, Lord God, ng iyong mga leaders, Panginoon. At Panginoon, sa mga nag-iingat po nito, Lord God, alam namin na kayo nagbibigay sa kanilang knowledge and wisdom kung para ito po, Lord God, yung pangalagaan ng mabuti at magamit lang sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, sa inyo namin ito inihahandog at tinataas. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God! Tayo po lahat ay muli pumalakpak. Hallelujah! Hallelujah! Tayo nagagalak dahil ang identity natin ay nakatuon tayo kay Kristo. Amen. At ang ating pagiging born again, hindi lang sa pangalan, kundi dahil na born again tayo dahil binabago tayo ni Kristo Jesus. Purihin natin siya! Tayo, Panginoon, may kagalakan, may kasiyahan. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay. Para kanina, para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalalasan. Sa bawat pusong napapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sa'yo na aming dakilang Diyos, ang aming manlilikha, ang Diyos na aming pinapupurihan. Para sa'yo ang lahat ng aming pasasalamat. Para sa'yo ang lahat ng aming mga papuri. Para sa'yo ang aming pag-ibig, O Diyos. Ikaw ang aming buhay at ikaw bubuhay, Panginoon, simula ngayon. Purihin ka, dakila naming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa bagong identity na binigay mo sa amin. Ito'y pagpapatunay lamang, Panginoon, na napakahalaga namin sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, dahil sa bagong identity na ito, yayakapin namin yung bagong buhay na meron kami, yung bagong purpose na meron kami, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. Ito'y para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin.
Alam namin, Panginoon, hindi kami perpekto. May mga times na nagkakamali kami, bumabagsak kami, pero Ikaw ang mananatili naming lakas. Ikaw ang mananatili naming pag-asa. Ikaw ang mananatiling nagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya kakayanin namin ang lahat dahil mo yan, Panginoon. At tanging Ikaw na aming Diyos ang magiging sanhi upang kami ay makapagpatuloy. Hallelujah! Hallelujah, O God! Hallelujah! Papuri sa iyo na aming Panginoon. Kaya sa mga times na makikita ng mga tao na tunay nga na nabago na kami, na naging mabuti na kami kaysa dati, na merong mga pagbabago sa buhay namin, ang tanging bibigyan namin ng papuri ay Ikaw, sapagkat Ikaw ang may dahilan ng lahat ng ito. Kung sa sarili namin, Panginoon, hindi namin kakayanin. Ngunit dahil Ikaw ang Diyos namin na nagmamahal sa amin, magiging madali ang lahat sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga tao na ginamit mo. Salamat sa mga music ministers. Salamat sa mga teachers ng mga bata. Salamat sa mga tao na ginagamit mo behind the camera. Lalong-lalo na, Panginoon, salamat sa nagdala ng iyong banal na salita sa oras na ito, O Diyos. Pagpalain mo sila, Panginoon. Lalo mong palaguin ang kanilang mga ministry para sa iyo, O God. At ang mga ministers na ito, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa kanila ang kanilang mga heart's desires, O God. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga anak na umattend sa umagang ito. Pinatunayan nila, Panginoon, na mahal ka nila, na ikaw ang inuuna nila ng higit sa ano pang mga bagay, O God. Kaya pagpalain mo rin sila, Panginoon, at ipagkaloob mo ang mga naisin ng kanilang mga puso. Mga kagalingan sa mga sakit at karamdaman na meron sila, Panginoon, ikaw ang magbigay. Ang mga pangangailangan nilang pinansyal, material, emosyonal, pisikal, lahat ng mga pangangailangan nila, Panginoon, lahat ng aspeto ng buhay nila, Panginoon, ipagkaloob mo ang lahat ng ito. At tulutan niyo po, Panginoon, sa lahat ng sandali kami na naririto, ikaw ang makikita sa aming mga buhay. At sasabihin ng lahat na tunay nga na kami ay mga born-again Christians na binago mo na nga po, O Diyos. Kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Ano man ang heart's desire mo, ihingi mo yan sa Panginoon. Sa oras na to, nakikinig siya sa iyo. Church, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's children will say,